Pang-apat, ano yung babantayan natin upang makaiwas tayo sa magulong buhay? Guard your eyes. Tuloy natin sa mga Kawikaan 4:25. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Kaibigan, sa madaling salita ay practicein nating patalbugin yung ating mata. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Job patungkol sa pagdidisiplina sa kanyang mata. Sabi sa Job 31:1, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Grabe, no? Gusto ni Job na mapanatili na pure yung kanyang mata. Kaya sabi niya, taimtim na nangako siya sa kanyang sarili na hindi titingin na may pagnanasa sa ibang babae. Sabi ng iba, ang tawag dito ay bouncing eyes, yung pag pinapatalbog mo yung iyong mata. Ibig sabihin, pag may temptation na tingnan natin na may pagnanasa ang isang babae, ay kailangan nating patalbugin yung ating mata sa ibang bagay. Huwag nating hayaan na magbunga ng imahinasyon sa ating isip yung ating nakita. Kung meron kang nakikitang nakakasedyos na bagay sa TV, social media, magazine, e-books, o kahit nasa ibang lugar ka, ay ibaling mo ang iyong tingin sa iba o palitan mo ang channel o isarado mo ang webpage na iyan. Sabihin mo kay Lord, Lord, hindi na po ako titingin sa Kanya sa ikalawang pagkakataon. Naalala ko yung aking mga anak kapag merong scene na hindi appropriate, ay pinapass forward nila ang palabas o nagtatakip sila ng mata. Kapag nakita nila ang rating ng palabas ay pang-adult, ay hindi nila ito pinapanood. Ibigan, practicein natin na huwag panoorin o basahin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng pisikal na pagnanasa sa iba. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 6:22-23, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ng iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kaibigan ko, anong pinapapasok mo sa iyong mata, ay ito ang ipoprocess ng iyong isip at bababa sa puso hanggang sa ito ay gawin mo na ng tuluyan. Sabi sa mga Kawikaan 6:25, huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paakit sa tingin niyang mapungay. Kaibigan, mag-ingat ka sa tukso ng dyablo. Pwede siyang gumamit ng tao na sisira sa iyong pamilya. At paano siya makaka-first base sa iyo? Pag nakuha niya ang iyong mata, napukaw niya ang iyong atensyon. Yung iba sasabihin nila, nag-a-appreciate lang naman ako ng beauty. Kaibigan, hindi mo kailangan mag-appreciate ng beauty ng iba kung meron ka ng asawa. Bantayan mo ang iyong mata dahil konektado ito sa iyong puso. Binabantayan natin yung ating puso kung binabantayan natin yung ating mata. Kaibigan, pagsikapan natin maging pure yung ating mata. Tingnan mo ang mga triggers sa iyo at iwasan mo ito. Ako, ang trigger sa akin ay Facebook kasi may mga lumalabas doon na palabas na hindi ko dapat tignan. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko muna yung app na yon sa aking cellphone. At yung cellphone ko ay nilagyan ko din ng lock para hindi ako makapag-browse sa mga porn sites. Ang nakakaalam ng password ay ang aking asawa lamang. Siya ang aking accountability partner. Sabi sa Deuteronomy 4:15-19, kaya mag-ingat kayong mabuti, huwag ninyong sasambahin ng araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Kaibigan, pinag-ingat ni Moses ang kanyang mga kababayan hindi sa mga sexual content, kung hindi ano sabi dyan, mag-ingat sa araw, buwan, bituin o alinmang bagay na nilikha. At kasama tayo dyan bilang kanyang nilikha. Now, bakit niya pinag-iingat ang mga tao? Kasi may tendency tayong humanga sa nilikha at gawin itong Diyos ng buhay natin. May tendency tayong i-focus ang ating mata sa mga nakakaakit na bagay gaya ng mamahaling gamit, alahas, kotse, magandang babae, magandang lalaki, magandang trabaho at may tendency tayong mas mahalin sila kaysa sa Diyos. Kung hindi ka makatagal na titigan ang Bible at kausapin ang Diyos, pero mas masaya ka at mas maraming time sa ibang bagay, ay hindi ka lalago sa relasyon mo sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng appetite na makilala siya. Kung wala kang ambisyon na gawin ang misyon ng Diyos na hanapin ang naliligaw at gawin silang alagad, tapos ikaw subsob ka sa trabaho para i-advance ang iyong career o i-advance ang iyong negosyo, ay patunay ito na hindi ka nakatingin sa Panginoong Hesus. Kaibigan, ingatan mo ang iyong mata. Kapag busy tayo sa maraming bagay tapos ang una nating ginigive up ay ang ating quiet time, ay hindi ka nakatingin sa Panginoong Hesus. Naalala ko ang isa nating D-group leader
nagkaroon siya ng trabaho na naging conflict sa schedule ng kanyang D-group at sa schedule nung pinapangunahan niyang D-group. Akala ko ay give up niya, pero lately ay nakausap ko siya. Sabi niya, ipaglalaban ko yung aking paglilingkod sa Diyos. Natuwa ako kasi nagpalit siya ng D-group para mapagpatuloy ang kanyang feeding at talagang ginagawa niya ng paraan ang pinapangunahan naman niyang D-group. Kaibigan, ito ang isang halimbawa ng nakatingin sa Panginoong Yesus. Kaya nga ingatan natin yung ating mata. Fix your eyes on the Lord Jesus. Alam mo, narealize ko kaya hindi tayo nasisiyahan sa buhay dahil yung mata natin ay sinasanay natin na tignan ang mga bagay na gusto nating magkaroon. Kahit pa ang kapalit ay ang paglayo natin sa Diyos. Merong isang nagkwento na nakita niya si Socrates sa isang pamilihan. Tinanong niya si Socrates kung anong hinahanap nito kasi wala naman siyang nabili. Alam mo, sabi ni Socrates, because I am always amazed to see how many things there are that I don't need. Alam mo kaibigan, nalalapit na naman ng Pasko at ang mga mata ng tao ay nakatingin sa mga bagay na bibilin. Pero sa halip na ituon natin ang mata sa bibilin, ay ibahin natin yung ating mindset. Umpisa mo na ang iyong mindset ay hanapin kung anong hindi mo kailangan. Last Tuesday, nasa BGC kami. Tapos nung ako ay magpa-park na, ay may nakita akong magandang SUV. Sabi ko sa asawa ko, ang ganda. Kaya lang, hindi ko siya kailangan. Kaibigan, paglabas mo ng bahay, lahat na makikita mo ay magsasabi sa'yo, halika, bilhin mo ako. Kailangan mo ako. No, sabihin mo sa sarili mo, hindi kita kailangan. Meron na ako ng kailangan ko. Kaibigan, guard your eyes. Dahil kung hindi mo ito gagawin, ang lahat ng titignan mo ay ang iyong magiging Diyos-Diyosan. At pag ginawa mo ito, hindi ka magiging mabuting katiwala ng Diyos sa lahat ng binigay niya sa iyo. So, paano ba natin babantayan ang ating mata? Magkaroon ka ng covenant sa iyong mata, gaya ng ginawa ni Job. Alam mo, natuwa ako sa isang D-group leader natin. Sabi niya, nung hindi niya pakilala ang Diyos, ay yung laptop na inisyu sa kanya ng kumpanya, ay ginamit niya para sa panonood ng porn. Pero alam mo, ngayon sa kanyang bagong trabaho at kilala na niya si Lord, sabi niya, itong laptop na binigay sa akin ngayon ay pinapangako ko sa Diyos na gagamitin ko ito para sa kanyang kaharian at hindi sa kadiliman. Kaya alam mo, yung laptop niya, yun yung ginagamit niya sa D-group at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibigan, hindi mo mabibreak ang cycle kung hindi mo i-dedicate ang gamit mo sa Diyos. Pangalawa, communicate your need. Ito yung pinaka-importante, kailangan natin ng accountability. Gawin mo accountability ang iyong asawa, ka-D-group o kaibigan mo sa church. Sabihin mo sa kanya ang iyong problema at pagkatiwalaan mo siya na i-check niya ang iyong cellphone o laptop. Tatawagan mo din siya kung ikaw ay natitempt at hingi ka sa kanya ng panalangin. Kapatid, may iwan ako mag-isa dito sa opisina kasi mag-overtime ako. Please pray for me for protection and check on me also. Alam mo, kaibigan, pag ginagawa mo ito ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa kasalanan. At pangatlo, celebrate your milestone. Araw-araw, bilangin mo ang araw na naging pure ang iyong mata. Lord, ito yung ikasandaang araw na hindi ako tumingin sa malalaswang babasahin o palabas. Lord, ito yung ikasanlibong araw na hindi ako tumingin sa porn. At ayoko nang bumalik sa zero. Salamat po. Kaibigan, ito magbibigay sa iyo ng motivation na ituloy-tuloy mo ang iyong freedom sa kung anong umaalipin sa iyo. Kaibigan, simulan mo bantayan ng iyong mata at ang iyong puso ay maiingatan mo.